Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back to PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, finish na. Mga Duterte tatakbo na. Nako, VP Sara Marcoleta, Palasyo at Kongreso na siya. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin sa ating thumbnail. Wala nang atrasan, matinding pasabog ng mga Duterte. Ano kaya ito? Well, anyway mga kabayan, may i-share din po tayo, no? Sa episode pala ng Jessica Soho, mga kabayan, ay meron pong mga tinamaang mga politiko. Ipaparinig ko po at ipapakita ko po sa inyo mamaya yung sinasabi kong episode, no? Kaso ano lang ito, yung parang yung audio lang, no? Yung audio lang po yung maririnig natin, no? At makikita po natin yung mga politiko. At eto pag-usapan rin po natin itong pagtakbo, no? Ni House Speaker Martin Romualdez, no? Diyan sa Leyte, kung ano bang mga posibleng mangyari, no? Sa pagtakbo ni Speaker Romualdez, okay? At ito ring paghahain ng COC ni Senator Amy Marcos. Binaha po ng mga pula ang paghahain ng COC ni Senator Amy Marcos. Yan mga kabayan. At ito na nga, simulan na po natin dito sa isang pampagood vibes. Ewan ko lang kung pampagood vibes ba ito sa inyo, pero natutuwa po ako dito sa video ito eh. Ito, ipakita ko na rin po sa inyo, no? Panoorin natin at bigyan natin ng konting komento. Ito na po. Dambuhalang buwaya, naghahasik ng pangamba ngayon. Nako. Dapat lang talaga mahuli. Mahirap na katulad sa akin, may anak akong Ang kasalo nila sa lupa, Ay, mga buwaya. yari. Yan, mga buhaya, no? Follow and So yan mga kababayan, nakita nyo po, no, yung mga buhaya. Nakita nyo po, dambuhalang buhaya. Ang sabi kanina, di ba? Yung mga buhaya po ay kasalo na ng mga tao sa lupa. Napakalaki po ng kanilang mga tiyan. Kita nyo naman yung mga buhaya natin, di ba? Di ba? Nung pumasok sa Kongreso, sabi pa nga ni dating Pangulong Duterte, pumasok ng naka-siko. Lumabas po ng naka-Rolex. Pumasok po ng nakatamaraw. Lumabas ng sports car. Yan mga kabayan. Ganyan po ang mga buhaya. Diba? Kailangan po nilang patabain ang kanilang mga bulsa. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong masasabi doon po, no, sa video yon. At ito na nga po mga kabayan, yung sinasabi nating pagtakbo. Ano ba ang mga posibleng mangyari dito sa pagtakbo ni House Speaker Martin Romualdez, no? Dito po sa 1st District ng Tacloban City. Alam naman po natin kapag nanalo po si Speaker Romualdez, ay tuloy-tuloy po ang kanyang pagiging speakership, no? Ang kanyang speakership. Yung pagiging speaker niya diyan sa Kongreso ay tuloy-tuloy yan. Malamang hindi yan papalitan kasi pinsang buo, di ba? At saka parang tagapamahala na rin yan dyan ng mga di ba? Ng administrasyon sa Kongreso. Pero mga kabayan, pag ang mga Taclobanon, no, yung mga taga-Tacloban ay nakapag-isip, no? Nakapag-isip na, teka lang, baka yung kaban ng bayan natin, no? Tayo pala ang susi, yung mga Taclobanon pala mga kabayan, yung susi, para mapadlock. Para mapadlock po yung kaban ng bayan. Bakit ko po nasabi yun? Kasi pag hindi po nanalo, pag hindi pinanalo, pinapanalo yan.
ng mga taga-Tacloban, itong si Speaker Romualdez, ano po bang mangyayari? Hindi na po siya makakabalik. Ha? Posibleng mapadlock na or mabawasan ang mga, di ba? Insertion, ano pa, yung pang-aayuda, di ba? Kahit walang sakuna, kahit walang bagyo, doon tuloy sa may bagyo ay hindi nag-ayuda. Doon sa walang bagyo, inayudahan. 1.2 billion. Hindi po nakikita ng Kamara yan. Hindi po nakikita ng Senado yan. Na 1.2 billion. Paano makikita ng Senado? Nandun rin yung mga senador. Di ba? Anong masasabi niyo mga kabayan? Dapat talaga, no? Dapat talaga maging maingat yung mga taga-Tacloban, no? Sa dito. Pero may nag-comment mga kabayan, sabi sa comment na babaha ng ayuda sa Tacloban. Babaha daw ng ayuda, baka totoo yan. Kasi sa dami ng pondo, budget, tiba-tiba pala ngayon ang Tacloban City, mga kabayan. Hoy, congratulations dyan sa mga taga-Tacloban. Sige na. Sige na. Tanggapin nyo na yan. Pero, alams na. Diba? Alams na yan eh. Maawa naman kayo sa buong bansa. Hindi lang Tacloban ang Pilipinas. Diba? Pero palakpakan pa rin po natin mga taga-Tacloban, taga-Leyte, no? Na nagko-comment dito po sa ating munting channel na sabi nila ang Leyte ay hindi naman purong Romualdez, diba? May mga taga-Leyte rin na talagang may paninindigan, diba? May malasakit sa taong bayan. Hindi lang sa kanila, sa buong bansa. Yan mga kabayan, palakpakan po natin. At ito na nga mga kabayan, ito po, tingnan nyo. Si Abred fills Quirino grandstand on second day of COC filing. Yan po yung pero may nakaputi. Sabi nila si Abred, namumula ang karagatan. Or pula ang karagatan. Namumula po ang Quirino grandstand mga kabayan. Dahil po naghakot, marami po ang sumama. Dumagsa ang mga taga-suporta ni Senator Amy Marcos para sa kanyang paghahain ng kandidatura sa halalang 2025. Ako mga kababayan, maghahain pa lang yan. Pinuno na po yung gusali. Kita nyo naman mga kababayan. Pero ano ba ang impact nito kung ikaw ay isang botante, no? For example, you are undecided pa. You are undecided voter, mga kababayan. Ano ang impact sa'yo nitong ginawa ni Senator Amy Marcos na halos dalhin ang isang syudad ng mga tao dito sa kanyang paghahain pa lang. Parang gusto niyang ipakita na, malakas ako. Ganito ako kalakas. Maghahain pa lang ako pero ganito na. Ganito na ang suporta sa akin. Mainit na suporta, no? Sa akin ng taong bayan. Pero yan mga kabayan, for example, para sa atin, no? Ang opinion ko dyan, parang napaka-OA naman, no? Napaka-OA naman itong paghahain lang ng COC, ganyan na nakarami. Bakit? Boboto ba yan lahat? Election na ba? Baka pagdating ng eleksyon, hindi na yan umaten sa Well, anyway, mga karabin natin, ano ang inyong masasabi dyan? Maghahain lang ng pero, well, anyway, kanya-kanya namang diskarte yan. Ito, siguro, ito yung sinasabing political strategy, no? Ni Senator Amy Marcos para ipakita, no? At pag-usapan rin ng taong bayan. Kasi, sa mundo ng politika at showbiz, mga kababayan, no? Masamang anong tawag dito? Bad publicity or good publicity is still publicity, diba?
Kailangan talaga nilang magpakita sa tao na, oy, I am existing. No? I am powerful. Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment na lang po sa baba. At eto na nga, aarangkada na at wala nang atrasan. Eto, panoorin po natin, bigyan natin ng reaksyon to. Sana nga po talaga. 3 Duterte at 1 Marcoleta. No? At saka yung mga allies. Tumakbo na kayo. Mag-file na kayo. Pero kaso si Congressman Paulo Duterte parang naghaan na ng kanyang COC bilang konsehal ng 1st District ng Davao City. Yun ba yun? Pero malay natin mga kabayan, magbago pa ang isip, di ba? At tumakbong senador. Eto mga kabayan, pakinggan po natin ito. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang hindi pa man nagsisimula ang laban, tiyak nakabado na ang lahat na babangga sa 3 Duterte at Kong Marcoleta sa darating na 2025 midterm election. Matapos lumabas ang pahayag ng Vice President na si Sara Duterte kamakailan lamang na baka raw tatakbo umano ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang 2 kapatid. Ang kasalukuyang mayor ng Davao City na si Sebastian Baste Duterte at ang kasalukuyang kongresista ng Davao City na si Paulo Duterte. Taong bayan, tila hindi na makapaghintay pa na suportahan at nanawagan na sa mundo ng social media na sana'y tumakbo na raw umano ang 3 may kamay na bakal sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm election. Dahil ayon pa raw sa kanila, ang mga Duterte lang umano ang tunay na may malasakit sa mamamayang Pilipino at sa bansa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Kaya dapat lang raw umano na maluklok ang 3 Duterte sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos lumabas ang balita kamakailan lamang na tila kinumpirma ng pangalawang Pangulo sa isang pahayag na ang 3 Duterte raw ang tatakbo umano para sa senatorial race sa darating na 2025 midterm election sa isang LGBTQ+ event sa Cagayan de Oro na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte. Natanong siya ng media kung ano ang plano nilang mga Duterte para sa susunod na taon. Dito sinabi ng Vice President na baka raw tumakbo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador. Tatakbo rin daw ang kanyang kapatid na si Paulo Duterte bilang senador at maging si Baste, pero hindi niya nilinaw kung anong posisyon. Tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado sa susunod na halalan. Handa na ba ang taong bayan? Handa na rin ba ang kanilang mga kritiko? Ito kasi ang pasabog na anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa Cagayan de Oro City kamakailan, bagay na pinag-uusapan ngayon sa buong Pilipinas. Tinugunan agad ito ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at nagbabala na magiging isang political storm ito na posibleng hindi mapigilan o iwasan ng mga kritiko ng mga Duterte. Sa kabilang banda, ipinunto ni Attorney Panelo na muli raw nabuhayan ang mamamayan sa nasabing balita. Alam mo, malaking bagay ito at yung mga tao, matagal nang inaantay nila pabalik na brand of Duterte leadership. Kaya nabuhayan sila. Di ba, tagal na silang nalulungkot sa pagdawala ng Presidente Duterte. Pero ngayon, masayang-masaya sila at babalik na ulit. Dagdag pa ni Attorney Panelo, sa ayaw at sa gusto ng Marcos Jr. administration ay hindi na nito maiiwasan pang maikumpara ng taong bayan sa Duterte administration. Hala siguro ang mga Duterte wala na. Tandaan nila na ang Pangulong Duterte hanggang ngayon ay napakalakas ng kanyang trust and popularity rating. At ang mga tao, whether you like it or not, nagkukumpara sa naging administrasyon ng Pangulong Duterte at ang administrasyon naman ng pangkasalukuyan. At
it's sorry to say na talagang nagsasuffer ang pangkasalukuyang administrasyon kung ikukumpara mo sa panahon ni Duterte. Hindi na rin napigilan ni Panelo na banggitin na sakaling ang maluklok sa kapangyarihan ng tatlong Duterte ay paniguradong may mga hindi matutuwa. Sigurado, ito parang demolition team to. Pag sila ay nahalal, ay may problema ngayon yung mga may atraso sa bayan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na iba talaga ang Duterte brand of leadership. Paulit-ulit na rin sinasabi ni Panelo na may sarili ring pag-iisip at estilo ng pamumuno si VP Inday Sara. Anya, batid ng Pilipino na ang mga Duterte ay may political wit, matapat, diretso magsalita at walang itinatago. Kaya sila nagustuhan na nakararami at hinahanap-hanap pa rin hanggang ngayon. Pero may ibang nangangamba sa pagkakaroon ng isang political dynasty sakalit matupad nga ang inanunsyo ni VP Sara sa Cagayan de Oro City kamakailan. Base kasi sa track record sa Pilipinas, may ilang lugar din ang hindi naman gaanong umunlad matapos mapalitan ng isang miyembro ng pamilyang nasa politika ng asawa, anak at iba pang kamag-anak. Pero para kay Attorney Panelo, walang dapat ikapangamba ang taong bayan sakalit sabay-sabay na humawak ng posisyon sa gobyerno ang mga Duterte. So yan mga kabayan, no? Anong problema doon? Para sa akin, personal opinion. Anong problema doon? Marami naman talagang ganun eh. Di ba? Na sa politika, yung asawa, anak, apo, lolo, di ba? Nasa politika sila lahat. So, mga kurap pa nga. Paano pa ba dito? Nakikita natin may malasakit sa taong bayan. Diba? Hindi natin iboboto. Diba? Kung totoo nga yung tatlo nga silang tatakbo, plus Marcoleta. At iba pang kaalyado na ipinapakita, no, sa social media. Yung mga ano lang yun, yung mga hindi pa yun formal. Ang formal pa lang mga kababayan, si Philip Salvador, si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. Sila pa lang po ang formal na nagpahayag. Pero yung iba, tayo po dito, sana nga po, yan nga po sinasabi natin, sana, di ba? Itong silang tatlo, at si Senator Congressman Marcoleta ay sumabay na. Pero kahit hindi siya sumabay, basta para sa akin, hindi man siya maging pwede kong i-number 1, di ba? Si Marcoleta, tapos yung tatlong Duterte na lang yung sunod-sunod, di ba? Wala namang problema diyan, di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano man po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.